Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mas malamig ang silid pulong sa pagkakataong ito. Hindi literal na malamig. Hindi naman nagbago ang temperatura. Ngunit ramdam iyon ang lahat. Ang paraan ng presensya ni Maxwell Escudero na tila sumisipsip sa hangin ng paligid at pinapalitan iyon ng matalim at mabigat na tensyon. Nakaupo na siya nang pumasok si Ethan, abalang binabalikan ang makapal na itim na folder sa harap niya. Nakatayo naman si Bert Wenceslao sa tabi nito, hawak ang tablet, na para bang hinihintay lamang ang anumang utos na maaaring ibigay ni Maxwell bago pa man ito sambitin. Pinilit ni Ethan na ngumiti. Magandang umaga. Hindi sumagot si Maxwell. Magsimula na tayo, saad niya sa halip, maikli at tuwid ang tono. Ginoong Mendoza, umaasa akong may dala ka ng mas malinaw na detalyadong ulat para sa kampanya ng Escudero. Inilapag ni Ethan ang kanyang laptop sa mesa, pilit pinananatiling matatag ang tinig. Oo, pinino ko na ang mga sukatan ng pakikilahok at nagdagdag ng mas detalyadong mga projection mula sa aming mga analyst. Mabuti. Tamad na itinuro ni Maxwell ang screen. Ipaliwanag mo. Sinimulan ni Ethan ang presentasyon. Kasing pulido pa rin ang dati ang kanyang mga kilos. Kaakit-akit, kumpiyansa, at halos parang nasa entablado kung magsalita. Ngunit hindi ito silid ng mga kliyente, at si Maxwell ay hindi uri ng taong madaling mapahanga ng karisma. Sa loob ng 20 minuto, nagsalita si Ethan. Sa loob ng 20 minutong iyon, halos hindi man lamang kumurap si Maxwell. Nang matapos ang mga slide, muling bumalot ang katahimikan sa buong silid. Pagkatapos ay sumandal si Maxwell sa kanyang upuan at marahang tinapik ng daliri ang mesa. Mas mabuti. Saglit na sumiklab ang ginhawa sa dibdib ni Ethan. Ngunit masyado iyong maaga. Ngayon, saad ni Maxwell, ipaliwanag mo sa akin ng eksakto kung paano ninyo nakuha ang mga bagong projection ng pakikilahok na ito. Saglit na natigilan si Ethan. Bueno, ang team. Hindi matalas na putol ni Maxwell. Hindi ang team. Ikaw. Ipaliwanag mo sa akin. Napalunok si Ethan. Kami. Pinagkumpara namin ang kasalukuyang mga trend sa industriya sa mga nakaraang kampanya sa parehong sektor. Pagkatapos, gumamit kami ng mga paghahambing na batayan upang mabuo ang modelo. Aling mga kampanya? Tumigas ang panga ni Ethan. Ilan? Wala sa harap ko ang listahan. Hindi inalis ni Maxwell ang tingin sa kanya. Kung gayon, hindi mo alam. Ibig sabihin, muli kang nagpapakita ng mga numerong hindi ikaw ang gumawa. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa hanay ng mga ekotibong nasa mesa. Uminit ang mukha ni Ethan. Sa lahat ng paggalang, Ginoong Escudero, ganyan gumagana ang kolaborasyon. Ang team ko ang naghahanda ng datos, ako ang namumuno sa kanila at naghaharap ng bisyon. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Maxwell, ngunit hindi iyon may tuturing ng ngiti. Ang leader na hindi naunawaan ang sarili niyang datos ay hindi tunay na namumuno. Inuulit niya lamang ang gawa ng iba. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal. Sir, madiing sabi ni Ethan, maikli ang tono kung kinu-question ninyo ang kakayahan ko. Hindi ako nagtatanong, putol ni Maxwell. Nagsasabi ako. Marahang naglinis ng lalamunan si Bert habang nag-scroll sa kanyang tablet. Sinuri namin ang mga nakaraang proyekto ni Ginoong Mendoza, sir, saad niya habang sumusulyap kay Maxwell. May malinaw na padron. Palaging maayos ang resulta, ngunit karamihan sa mabibigat na gawaing analytical ay tila nanggagaling sa iba niyang kasama sa team. Ang ambag niya ay higit na nasa harap ang presentasyon. Biglang tumigas ang tindig ni Ethan. Inimbestigahan ninyo ako. Sa wakas ay bahagyang yumuko si Maxwell pasulong, nakapatong ang mga siko sa mesa. Iniimbestigahan ko ang lahat ng humahawak sa pinakamalalaking account ng kumpanya ko. Huwag mong personalin.
Kung ganoon, ito ang personalin ninyo, biglang sabi ni Ethan, tuluyang nabasag ang kanyang pagpipigil. Ang mga resulta ko na mismo ang nagsasalita para sa akin. Makakakuha ang Escudero Group ng kampanyang epektibo. Hindi ba't iyon naman ang mahalaga? Bumaba ang tinig ni Maxwell sa isang nakapangingilabot na kalmadong tono. Mahalaga sa akin na alam kong nasa mga may kakayahang kamay ang mga proyekto ko. Mga kamay na kayang ipagtanggol ang bawat desisyon, bawat numero, bawat palagay. Nang hindi nagtatago sa likod ng isang team. Binuka ni Ethan ang bibig upang sumagot, ngunit hindi siya binigyan ni Maxwell ng pagkakataon. Kung hindi mo kayang hawakan ang proyektong ito, saad ni Maxwell, bawat salita ay maingat at mabigat, ibibigay ko ito sa taong kaya. Natahimik ang buong silid. Nakatitig lamang si Ethan sa kanya, mabilis ang pag-angat at pagbagsak ng dibdib, ngunit wala siyang maisagot. Muling sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, tila tapos na sa usapan. Mayroon kang 1 linggo, Ginoong Mendoza. Bumalik ka rito na lubos na naunawaan at hawak ang kampanyang ito. O huwag ka nang bumalik pa. At ganoon lamang natapos ang pagpupulong. Umalis si Ethan nang walang imik, mabigat ang mga hakbang at maputla ang mukha sa galit na hindi niya mailabas. Sumulyap si Bert kay Maxwell nang magsara ang pinto. Sa tingin mo kaya niyang ayusin ito? Hindi man lamang nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa file na muli niyang binabasa. Sa tingin ko, malamig niyang tugon, malalaman na natin kung sino talaga ang gumagawa ng trabaho sa mga proyekto niya. Amoy mamahaling alak at sampagita ang villa ni Judy Ann. Hindi umaabot doon sa kataasan ang ingay ng lungsod. Sa lugar na iyon, sa ibabaw ng Upper East Side, sa likod ng mga bakal na tarangkahan at mga dingding na hindi tinatablan ng ingay. Tila kay Judy Ann lamang nabibilang ang mundo. At ngayong gabi, muli siyang naglaan ng espasyo para kay Ethan. Hindi na nag-abala pang kumatok si Ethan. Hindi na niya kailanman kailangang gawin iyon. Kilala na ng mga gwardiya ang kanyang sasakyan. Bumukas ang pintuan bago pa man siya tuluyang makalapit doon. Ikaw ay mukhang halatang pagod na pagod, sabi ni Judy Ann, ang tono ay kalahating panunukso at kalahating pakikiramay. Nakabalot siya sa seda muli. Isang malalim na esmeraldang roba na bahagyang nakalantad sa isang balikat, sapat upang maging malinaw ang kanyang intensyon. Ang kanyang blonde na buhok ay nakalugay, bumabalot sa mukha na may maayos na alon. Nilagpasan siya ni Ethan ng walang imik, inihagis ang kanyang Amerikana sa pinakamalapit na upuan. Dumiretso siya sa bar sa sulok ng sala niya, binuksan ang isang bote ng scotch, at nagbuhos ng 2 daliri para sa sarili. Isinara ni Judy Ann ang pinto at sumandal dito, pinagmamasdan siya ng may matatalim na mata. Ako ay nag-aakala na ang bagong punong ehekutibong opisyal ay hindi ka hinalikan sa kamay at pinasalamatan sa iyong kabihasnan. Inubos ni Ethan ang kalahati ng baso sa isang lagok lamang. Pinahiyan niya ako. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Judy Ann. Paano? Ibinaba ni Ethan ang baso sa mesa ng mas malakas kaysa kailangan. Binago ko ang buong kampanya ng Escudero. Mga linggong trabaho. Iniharap ko na para bang ginto. At alam mo ba ang ginawa niya? Tumigas ang panga niya. Pinunit niya iyon. Sa harap ng lahat. Humihingi ng mga breakdown ng datos, mga modelo ng pinagmulan. Mga bagay na alam niyang wala sa harap ko. Para bang isa lamang akong bagitong hindi alam ang sariling trabaho. Marahang lumapit si Judy Ann, walang ingay ang mga yabag sa marmol na sahig. Parang gusto lang niyang ipaalala sa'yo kung sino ang maihawak ng kapangyarihan. Umismid si Ethan. Malinaw iyon. Nagpagulong-gulong siya ng kamay sa buhok habang naglalakad ng pabalik-balik. Si Maxwell Escudero. Akala niya dahil sa apelyido niya, may karapatan siyang hamakin ang lahat. Para bang kami ay mga pansamantalang laman lamang sa kanyang imperyo. Inabot ni Judy Ann ang kanyang braso at pinatigil siya. Kung ganoon, huwag mong hayaang gawin niya iyon sa'yo. Napatingin si Ethan sa kanya, naguguluhan. Ano? Tumigil ka sa pagpapaliit sa sarili mo dahil sa kanya. Uminom siya ng alak at umupo sa gilid ng sopa, nakakross ang mga binti. Hindi mo kailangan ang venture and corporation, Ethan. Sayang ka doon. Humalakhak siya ng bahagya. Sayang. Senior account manager ako. Tumaas ang isang kilay ni Judy Ann. Eksakto.
Isang lalaking tulad mo. Sa charm mo. Sa kakayahan mong magsara ng deal, magpatahimik ng silid, magpaunawa sa mga tao. At inililibing ka nila sa ilalim ng kontrol ni Escudero. Nakakainsulto iyon. Napasandal si Ethan sa armchair na kaharap niya, at sa isang sandali ay natabunan ng pagod ang galit sa kanyang mukha. Ano ang alternatibo? Hindi naman ako pwedeng basta umalis. Dahan-dahang uminom ng alak si Judy Ann. Pwede ka. Napailing si Ethan. Biro mo lang yon. Ngumiti siya. Mabagal at may tiyak na kaalaman. Talaga ba? Natigilan si Ethan, ang baso ay nasa kalahati ng pagtaas sa kanyang labi. Lumapit si Judy Ann, ang tinig ay parang seda na maihalong bakal. Seryoso ako, Ethan. Lumipat ka sa akin. Bibigyan kita ng tungkulin na babagay sa'yo. Antas ehekutibo. Sa loob lamang ng isang buwan sa akin, mas magkakaroon ka ng impluensya kaysa sa makukuha mo pa kailanman sa ilalim ni Escudero. Pinatigil niya ang sandali bago nagpatuloy. At si Maxwell. Isang buwan pa lang siya roon at pinapahiya ka na sa harap ng team mo. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa loob ng isang taon. O 5. Gusto mo ba talagang gugulin ang susunod na kalahating dekada na humihingi ng kanyang pag-apruba habang itinuturing kanyang baguhan? Napakurap si Ethan. Lumipat sa'yo. Sa kumpanya mo. Marahang itinama ni Judy Ann, may bahagyang ngiti. Sa Aboitiz Group. Nasa pangalan pa rin ng yumaong asawa ko ang kumpanya, pero ang direksyon. Akin na iyon. Gusto kong palawakin ito. Gawing pambansa. O maging pandaigdigan. Lumapit siya ng kaunti, ang boses ay parang seda. At gusto kitang tulungan akong gawin iyon. Sa wakas, makukuha mo ang nararapat sa'yo. Napatigil si Ethan at si Amara. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Judy Ann. Nagdaan na tayo dyan. Umiling si Ethan. Hindi mo ba talaga iniisip na? Iniisip ko, putol niya, matatag ang tinig. Ethan, pareho nating alam na tapos na ang pagsasama ninyo. Nananatili ka lang para kay Lucas. Iyon lang. At hindi ko hinihiling na talikuran mo siya. Humigpit ang lalamunan ni Ethan. Sa tingin mo hahayaan na lang ako ni Amara na kunin siya. Ngumiti si Judy Ann. Ngiting maihalong panganib. Hindi, sa tingin ko lalaban siya. Pero sisiguraduhin kong hindi siya mananalo. Biglang napalingon si Ethan sa kanya. Kukunin ko ang pinakamahusay na mga abogado. Ang laban sa kustodya ay magulo, pero pera ang nagpapagalaw sa lahat. At mas marami ako nito kaysa sa kanya. Inilapag niya ang baso at tumayo, marahang lumapit sa kanya. Makakasama mo si Lucas. Buong kustodya. Hindi mo siya mawawala. Nakatitig si Ethan sa kanya, habang ang scotch ay tila nag-iinit sa kanyang dibdib. Talagang pinag-isipan mo na ito ng mabuti. Ngumiti si Judy Ann ng bahagya. Ilang buwan na kitang inaalok nito, Ethan. Lagi mo lang tinatawanan. Lumuhod siya sa harap nito, inilapag ang mga kamay sa tuhod ni Ethan. Pero hindi ako nagbibiro. Gusto kita. Buo ka. Hindi bilang lihim sa gabi, kundi bilang asawa ko. Kasosyo ko. At kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi kayang ibigay ng venture. Napalunok si Ethan ng mabigat. Mukha itong kalokohan. At sa parehong pagkakataon, nakakahipnotismo. Isang buhay na wala si Maxwell Escudero. Walang pakiramdam na siya ay isang taong peke. Kasama ang yaman ni Judy Ann na mag-aalis ng bawat hadlang. Kasama si Lucas sa kanyang tabi. Madali sana. At sa mismong pagiging madali nito, mas lalong naging mapanganib. Ngunit saka sumagi sa isip ni Ethan ang mukha ni Amara. Ang kanyang ngiti tuwing pinagmamasdan siyang magbasa para kay Lucas. Ang tahimik na init ng kanilang hapunan sa bahay. Ang buhay na sabay nilang binuo. Kaya ba niyang sunugin ang lahat ng iyon para rito? Marahang tumagilid ng ulo si Judy Ann, tila binabasa ang gulo sa kanyang katahimikan. Hindi mo kailangang sumagot ngayong gabi. Mag-isip ka muna, wika niya, ang tinig ay bumaba, halos pabulong. Isipin mo ang wakas ng pakiramdam na nakakulong ka. Hindi sumagot si Ethan. Humiga lamang siya ng bahagya, nakatitig sa kisame,
hinahayaang pumasok sa kanyang isipan ang bawat salita nito. Sa unang pagkakataon, ang alok ni Judy Ann ay hindi na tila laro lamang. Tila ito ay isang pag-alis. Tahimik ang silid pulong. Sapat upang marinig ang mahinang ugong ng proyektor. Muling tumayo si Ethan Mendoza sa harapan ng silid, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa remote. Pangatlong beses na ito. Pangatlong pagkakataon. At marahil, ito na rin ang huli niya. Kapag hindi niya napapayag si Maxwell Escudero ngayon, wala nang susunod pang pagkakataon. Hindi niya hahayaang muli siyang mapahiya. Maraming salamat sa inyong oras, panimula ni Ethan, pilit pinananatili ang dati niyang kumpiyansang himig. Inayos ko na ang balangkas ng kampanya para sa Escudero, kasama ang binagong mga projection at mas malalim na pagsusuri. Kasama na rin ngayon sa aming pamamaraan ang komprehensibong pagmumodelo para sa paglago ng pakikilaho. Nakasandal na si Maxwell sa kanyang upuan, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha habang magkaugnay ang mga daliri sa harapan niya. Nakatayo si Bert sa tabi nito, hawak ang tablet at tahimik na nagmamasid. Sunod-sunod na pinalitan ni Ethan ang mga slide habang nagsasalita ng mas mabilis kaysa karaniwan. Pinupuno ng kanyang tinig ang silid na tila iyon ang nagsisilbi niyang panangga. Kaya niya ito. Ilang gabi niyang inayos muli ang presentasyon at isinaulo ang mga numerong inihanda noon ni Amara. Nang matapos ang presentasyon, tumingin si Ethan kay Maxwell ng may pilit ngunit matatag na kumpiyansa. Iyon na ang kabuuan ng mga rebisyon. Naniniwala akong ang pinahusay na pamamaraang ito ay naaayon sa inyong mga inaasahan. Hindi agad sumagot si Maxwell. Marahan nitong tinapik ang isang daliri sa mesa, tila isang metronomong bumibilang sa bawat segundong lalong nagpapabigat sa tensyon ni Ethan. Pagkaraan ay nagsalita rin ito. Mas maayos, saad ni Maxwell sa wakas. Saglit na sumiklab ang ginhawa sa dibdib ni Ethan. Ngunit hindi iyon nagtagal. Ngayon, pagpapatuloy ni Maxwell, ipaliwanag mo sa akin ang balangkas ng iyong pagdedesisyon para sa mga bagong paghahati ng demograpikong target. Partikular, bakit mas binigyan mo ng bigat ang mga digital na plataporma kaysa sa tradisyonal na media para sa edad 35 hanggang 50? Ipaliwanag mo ng malinaw ang iyong naging batayan. Natigilan si Ethan. Kami ay nagpalagay na. Maayos ngunit mabilis na sumingit si Maxwell. Hindi, wag mong sabihin sa akin kung ano ang inyong ipinrojekto. Sabihin mo sa akin kung bakit iyon ang ipinrojekto ninyo. Anong mga modelo ang pinagkumparahan ninyo? Aling mga ulat sa industriya ang naging batayan ng inyong mga palagay? Kumbinsihin mo akong naunawaan mo ang pundasyon ng mga numerong ito. Napakurap si Ethan. Bueno, ako at ang koponan ay. Bahagyang ikiniling ni Maxwell ang ulo nito, mapanlin lang ang kalmadong tinig. Ang koponan. Muli na naman. Mas matalim pa sa sigaw ang naging tama ng mga salitang iyon. Bahagya siyang sumandal pasulong, at tila ipinako ng kanyang titig si Ethan sa kinatatayuan nito. Ginoong Mendoza, alam mo ba kung ano ang pinakanakakabigo para sa akin? Hindi ang pagkakamali ng isang tao. Naiaayos ang mga pagkakamali. Ang tunay na nakakadismaya ay kapag may isang taong naghaharap ng trabahong hindi naman niya lubos na inaangkin, ngunit tinatawag niya itong pamumuno. Nabalot na nakakabinging katahimikan ang silid pulong. Naghigpit ang panga ni Ethan. Sa lahat ng paggalang, matalim na parang talim ng labaha ang tinig ni Maxwell, ngunit nananatiling magalang. Mahusay ka sa pagpapakita. Sa panghihikayat. Ngunit kapag inalis ko ang lahat ng iyon, wala akong nakikitang taong tunay na nakaunawa sa sarili niyang kampanya. At higit pa sa isang mahusay magsalita ang kailangan ko upang humawak ng mga account ng Escudero. Dumagundong na tila maso ang bagsak ng mga salitang iyon. Mariing na ikuyom ni Ethan ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Kung gayon, ano ba talaga ang nais mong sabihin? Hindi man lang kumurap si Maxwell. Ito ang ibig kong sabihin, kung nais mong manatili sa proyektong ito, patunayan mong higit ka pa sa isang mukhang ginagamit para sa trabaho ng iba. O kaya iumurong ka at hayaan ang isang taong tunay na may kakayahan ang pumalit. Doon nagtapos ang pagpupulong. Hindi sa pagsabog ng galit, kundi sa uri ng katahimikang halos sumakal kay Ethan. Hindi niya maalala kung paano siya tumayo mula sa mesa.
Hindi niya rin maalala kung ano ang sinabi ni Bert o ng iba habang inaayos nila ang kanilang mga gamit. Ngunit bago pa niya lubos na namalayan ang ginagawa, muli na siyang napabalik sa silid. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang idilay sa ibabaw ng mesa. Gusto mo ng iba? Mahina ang kanyang tinig ngunit nanginginig. Ayos. Humanap ka ng iba. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa hawak nitong folder. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon nito. Nagbibitiw ka na ba, Ginoong Mendoza? Napatawa si Ethan ng minsan. Mapait at hungkag ang tunog niyon. Alam mo ba? Oo, nagbibitiw na ako. Tapos na akong hayaang yurakan ako ng isang mayabang na punong ehekutibong opisyal para lang maramdaman niyang makapangyarihan siya. Hindi mapakali si Bert sa kanyang kinatatayuan. Wala ni isa sa silid ang halos makahinga. Marahang isinara ni Maxwell ang folder sa harapan niya, taglay pa rin ang parehong kalmadong ipinakita niya sa buong pagpupulong. Naitala na. Iyon lang. Walang pagtatalo. Walang pagtatangkang pigilan siya. Iisang salita lamang. Naitala na. Napaso ang lalamunan ni Ethan. Nais niyang lumaban si Maxwell. Magalit. Magpakita man lang ng kahit anong emosyon. Ngunit tinitigan lamang siya ng lalaki na parabang isa na lamang siyang pangalang nabura mula sa isang talaan. Mapahamak ka, mariing saad ni Ethan bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid, kasabay ng malakas na pagkalabog ng pinto sa likuran niya. Hindi man lang natinag si Maxwell. Bert, kalmado nitong sabi habang binubuksan ang susunod na folder. Ipaayos mo sa Human Resources ang mga papeles ng pag-alis ni Ginoong Mendoza bago matapos ang araw. Gaya ng nais ninyo, sir. At ganoon lamang, tuluyan nang nawala si Ethan Mendoza. Kakasara pa lamang ng pinto sa likuran ni Ethan nang marahang bumuntong hininga si Bert habang umiiling. Alam mo, magaan nitong sabi habang nag-scroll sa kanyang tablet, may mga naririnig na ako tungkol kay Mendoza mula sa mga empleyado. Bahagya itong tumingin kay Maxwell. Mukhang tanyag siya. Maraming usap-usapan tungkol sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Pati raw sa ilang kliyente. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa dokumentong kanyang nilalagdaan. Bahagyang ikiniling ni Bert ang ulo. May asawa siya, hindi ba? Nakita ko minsan ang asawa niya sa isang pagtitipon ng kumpanya. Napakaganda niya. Talagang kahanga-hanga. At gayon pa man, siya ay Ginoong Wenceslao. Natigilan si Bert. Sir. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Maxwell, walang mabasang emosyon sa mukha. Mukhang dapat mo na ring isaalang-alang ang pagbibitiw. Napakurap si Bert. Pagbibitiw? Bakit naman po? Sapagkat, patag na tugon ni Maxwell, tila mas nasisiyahan kang makinig at magkalat ng chismis kaysa gampanan ang tunay mong trabaho. Marahil mas babagay sa iyo ang karera sa pamamahayag ng aliwan. Sandaling natigilan si Bert bago napatawa ng alanganin. Naunawaan ko po ang ibig ninyong sabihin. Mabuti, sabi ni Maxwell bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papeles. Tumayo si Bert mula sa kinaupuan nito, nakangiti pa rin. Aayusin ko na ang mga papeles ng pag-alis ni Mendoza sa Human Resources. Hindi sumagot si Maxwell. Isang maikli lamang na sulyap ang ibinigay niya rito mula sa gilid. Sapat upang iparating ang mensaheng, huwag mong sayangin ang oras ko. Agad namang lumabas si Bert, mahina pa ring natatawa sa sarili. Samantala, tahimik lamang na ibinalik ni Maxwell ang pansin sa binabasang dokumento na para bang walang mahalagang nangyari. Nagulat si Amara nang marinig niyang bumukas ang pinto ng ganoon kaaga. Hindi kailanman umuuwi si Ethan ng ganitong oras. Lumabas siya mula sa kusina habang pinatutuyo ang mga kamay gamit ang tuwalya. Nakauwi ka na agad? Ibinaba ni Ethan ang kanyang maleta. Nakaluwag ang kurbata nito at hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Oo, ayos ka lang ba? Maingat na tanong niya. Pagod lang, sagot nito habang dumaraan sa tabi niya. Nais sana niyang magtanong pa, ngunit hindi niya itinuloy. May kung anong bigat sa tinig ni Ethan na nagsabing huwag na muna. Naging tahimik ang hapunan. Masiglang nagkwento si Lucas tungkol sa paaralan. Tungkol sa iginuhit niya, sa larong nilaro nila sa oras ng pahinga, at sa kung ano-ano pang maliliit na bagay.
Paminsan-minsan ay tumatango lamang si Ethan, ngunit halatang malayo ang isip nito. Nang oras na ng pagtulog, kinuha ni Lucas ang paborito nitong aklat at hinila ng marahan ang manggas ni Ethan. Daddy, pwede mo ba akong basahan? Pilit na humiti si Ethan, ngunit nanghihina iyon. Hindi ngayong gabi, Lucas. Sobrang pagod lang talaga ako. Agad na nalungkot ang mukha ng bata, ngunit mabilis iyong pinawi ni Amara. Mahaba lang ang naging araw ni Daddy, mahal. Ako na ang magbabasa para sa iyo ngayong gabi. Nag-atubiling tumango si Lucas at hinayaang ihiga siya ni Amara sa kama. Makalipas ang ilang oras, nadatna ni Amara si Ethan na nakahiga na sa kama, nakatitig lamang sa kisame. Marahan siyang humiga sa tabi nito at dumikit ng kaunti, umaasang mababawasan kahit paano ang bigat na pasa nito. Ngunit nang hawakan niya ang braso ni Ethan, bahagya itong umiwas. Kailangan ko lang talaga matulog, mahina nitong bulong. Mas masakit iyon kaysa sa nais niyang aminin. Humiga si Amara nang nakatingin sa madilim na kisame habang magulong umiikot ang kanyang isipan. Marahil ay sobra lang talagang stress si Ethan. Marahil trabaho lang ito. Ngunit habang pinakikinggan niya ang unti-unting paghinahon ng paghinga nito, sumikip ang kanyang dibdib dahil sa isang tahimik at hindi masambit na katotohanan. Paulit-ulit na sinabi ni Amara sa sarili na pagod lamang si Ethan. Iyon lang dapat ang dahilan. Alam niya kung gaano kabigat para rito ang kamakailang proyekto. Ang proyektong tinulungan niyang ayusin ng paulit-ulit sa loob ng mahahabang gabi. Ano man ang nangyari sa silid-pulong kasama ang bago nitong punong ehekutibong opisyal, hindi niya alam. At marahil, hindi na rin niya kailangang malaman. Trabaho lamang iyon. Kailangan na trabaho lamang iyon. Sa loob ng 2 linggo, perpektong ginampanan ni Ethan Mendoza ang kanyang papel. Umuuwi siya gabi-gabi sa parehong oras, na para bang walang nagbago. Kasabay niyang naghahapunan sina Amara at Lucas, at natatawa siya tuwing inuulit ni Lucas ang maliliit nitong biro mula sa paaralan. Binabasahan niya ang anak ng paborito nitong kwento bago matulog, habang ginagaya ang iba't ibang boses na labis ikinagigiliw ng bata. Hinahalikan niya si Amara ng magandang gabi at niyayakap ito ng sapat lamang upang maniwala itong siya pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Para kay Amara, pakiramdam niya ay tuluyan ng bumalik sa dati ang lahat. Isang gabi, habang marahan nitong minamasahe ang kanyang mga balikat matapos ang hapunan, ngumiti ito. Masaya akong maayos na ang lahat, mahina nitong sabi. Mukhang mas magaan na ang pakiramdam mo. Siguro ay nasasanay ka na rin sa pagtatrabaho kasama si Ginoong Escudero. Siguro, mahinang tugon ni Ethan. Hindi iyon o hindi. Isa lamang iyong tunog upang pigilan si Amara sa pagtatanong pa. Hindi naman nagpumilit si Amara. Hindi nito napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Ethan o ang marahang paninigas ng kamay nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sapagkat hindi nito maaaring malaman ang katotohanan. Na sa loob ng 2 linggong iyon, hindi man lamang tumuntong si Ethan sa opisina ng Venture and Corporation. Sa ibang lugar niya ginugol ang kanyang mga araw. Sa villa ni Judy Ann. Doon, sa likod ng matatayog na tarangkahan at mabibigat na kortina, tila naiiba ang takbo ng oras. Kumikilos si Judy Ann sa paligid niya na para bang likas na nitong alam kung paano siya pakitunguhan. Dinadalhan siya ng kape tuwing umaga. Humihiga sa tabi niya habang hawak ang laptop nito at sinusuri ang mga panukala para sa Aboitiz Group. Hinihingi nito ang kanyang opinyon tungkol sa pagpapalawak ng negosyo at sa mga taong nais nitong kunin upang magtrabaho para sa kanila. Hindi siya tinrato ni Judy Ann bilang isang empleyado o panandali ang aliwan lamang. Tinrato siya nito bilang kapantay. At si Ethan. Diyos ko! Unti-unti na ring nagpaanod sa ganoong ilusyon. Sa mga oras ng araw na magkasama sila, tila hindi umiiral si Amara. Si Judy Ann lamang. At hinayaan niyang baguhin nito ang kwento kung sino ba talaga siya. Isang tahimik na hapon, habang umugong ang lungsod sa kalayuan at marahang sumasala ang sinag ng araw sa manipis na mga kortina, nakahiga silang magkayakap sa mga sedaing sapin ni Judy Ann. Marahan siyang gumuguhit ng mga bilog sa hubad nitong dibdib habang nakasandal ang ulo niya sa balikat nito. Kaya, mahina niyang bulong, kasabay ng marahang pagdampi ng kanyang mga labi sa balat nito. Ano na ang susunod mong plano, Ethan? Napag-isipan mo na ba?
Mabagal na nagbuga ng hininga si Ethan habang nakatitig sa magarang kisame. Nananatili pa rin sa pagitan nila ang alok niya, tila pabangong hindi agad nawawala. Nananatili pa rin ang alok ko, muling sambit ni Judy Ann sa mababa at mapang-akit na tinig. Sumama ka sa Aboitiz Group. Tanggapin mo ang isang tunay na posisyon. Bumuo ka ng isang bagay na magiging para sa iyo. Kasama ako. Dumulas ang kamay ni Ethan sa likod nito hanggang sa mapahinto sa kurba ng balakang niya. Hindi siya agad nakasagot. Maaari bang? Nag-atubili siya. Maaari ko bang subukan munang magtrabaho roon? Tingnan kung magiging maayos para sa akin. Umiti si Judy Ann laban sa balat nito. Mabagal at kontento. Siyempre naman, mahina niyang tugon. Sinabi ko na sa'yo, Ethan. Gagawa ako ng lugar para sa'yo. Kailangan mo lang magsabi ng oo. Bahagyang tumango si Ethan kahit mabigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Ang totoo, hindi talaga niya alam kung ano ang plano niya. Isa lamang ang malinaw sa kanya. Sa mundo ni Judy Ann, muli niyang nararamdaman ang kapangyarihan at halaga ng sarili. At hindi pa siya handang iwan iyon. Hindi nagtitipid si Judy Ann pagdating sa pagpaparamdam sa isang tao na mahalaga ito. Sa unang araw ni Ethan sa Aboitiz Group, ipinasyal siya nito sa makikinis na pasilyong salamin na tila isang mahalagang tagumpay na buong pagmamalaki nitong ipinapakita. Magagalang nang umiti ang mga ehekutibo. Nagbulungan ang mga assistant. Nais niyang makita siya ng lahat na malaman nilang kabilang siya roon dahil siya mismo ang nagpasya noon. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang opisina sa sulok. Opisina niya iyon. Narito na tayo, sabi niya habang itinutulak pabukas ang pinto. Mas malaki pa ang espasyo kaysa sa sala nila sa bahay. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Isang tanawing sumisigaw ng kapangyarihan. Pumasok si Ethan at marahang idinampi ang kamay sa gilid ng napakalaking mesang yari sa walnut. Ito ba? Ay para sa akin. Sumunod si Judy Ann sa loob, halos walang tunog ang mga takong niya sa malambot na carpet. Bawat bahagi niyan. Sumandal siya sa mesa habang pinagmamasdan ang reaksyon nito. Ako ang lumikha ng posisyong ito para sa iyo, Ethan. Senior Executive Strategist. Ikaw ang mangangasiwa sa mahahalagang pagpapalawak ng kumpanya at bubuo ng matataas na antas ng mga pakikipag-ugnayan. Hindi ka lamang basta empleyado rito. Bago pa siya makasagot, agad na binawasan ni Judy Ann ang pagitan nilang dalawa. Ang marahang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay sinadya. Mapanukso at nangingibabaw. Hindi niya suot ngayon ang karaniwan niyang maluluwag na damit. Sa halip, tila pinag-isipan ang bawat detalye, isang puting blusang hapit sa katawan na nakasuksok sa maikling pencil skirt, iyong tipong tumataas habang gumagalaw siya. Bukas ang unang 2 buttons ng kanyang blusa, sapat lamang upang maakit ang tingin ito ng hindi nagmumukhang pabaya. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya si Ethan paatras hanggang sa sumalo rito ang leather sofa sa likod ng mga tuhod nito. Napaupo siya roon habang si Judy Ann ay umupo sa kandungan niya, kasabay ng marahang pag-angat ng palda nito ng mapanganib. Judy Ann. Panimula niya, ngunit namatay ang pagtutol sa kanyang lalamunan nang yumuko ito palapit, habang dumudulas ang mga kamay nito sa batok niya at marahang kumikiskis ang mga kuko sa kanyang balat. Mahalaga ka rito, Ethan, bulong niya, mainit ang hiningang dumadampi sa tainga nito. Sa Aboitiz Group. At sa akin. Hinagka nito ang kanyang panga bago tuluyang hanapin ang kanyang mga labi. Anumang pagpipigil ang pilit niyang pinanghahawakan ay tuluyang naglaho, napalitan ng pamilyar at nakalalasing na pagkalunod sa presensya nito. Nagpatuloy ang takbo ng lungsod sa labas, walang kamalay-malay habang nananatiling mahigpit na nakasara ang pinto ng opisina. Pagsapit ng ilang oras matapos ang lahat, nakakalat na sa karpet ang kurbata ni Ethan, habang ang blusa ni Judy Ann ay naiwang nakahandusay malapit sa mesa nito. Ganap nang nabura ang hangganan sa pagitan ng bago niyang posisyon at ng lihim nilang relasyon. Sa likod na nakasarang pintong iyon, walang kailangang makaalam. At walang ang nakaalam. Nang gabing iyon, nakaupo si Amara sa gilid ng kanilang kama, habang marahang nagpapahid ng lotion sa kanyang mga braso. Napuno ng banayad na amoy ng lavender ang silid. Nakasandal naman si Ethan sa headboard habang walang tutok na nag-scroll sa kanyang telepono. May mahalaga akong sasabihin sa'yo, bigla niyang sambit.
Lumingon siya rito at mumiti. Diyos ko, napakaganda pa rin niya. Marahil ay mas higit pa kaysa noong una silang nagkakilala. Ngunit sa halip na init, kakaibang distansya ang naramdaman niya. Parang pinagmamasdan siya sa likod ng salamin. Sige, mahina niyang sabi. Isinantabi ni Ethan ang kanyang telepono. Nagbitiw na ako sa Venture and Corporation. Natigilan ang mga kamay ni Amara. Kailan pa? Kanina pa. Huwag kang mag-alala. May trabaho na agad ako. Sa Aboitiz Group. Napakurap si Amara. Pero, bakit napakabiglaan naman? Hindi mo man lang nabanggit na gusto mong magbitiw. Tapos ngayon, mayroon ka nang. Ano ba ang dapat ipag-alala? Biglang tumalim ang tinig niya. May trabaho ako. Mas maayos pa nga. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Amara. Hindi ako nag-aalala. Gusto ko lang sana na kinausap mo muna ako. Karaniwan mo namang ginagawa iyon. Nangatalang pa nga ni Ethan. Amara, ako ang haligi ng pamilyang ito. Ako ang gumagawa ng mga desisyon. Hindi ko kailangang ipaalam sa iyo ang bawat hakbang para sa kinabukasan natin. Mananatili ka sa bahay, aalagaan mo si Lucas, at gagawin mo ang mga dapat gawin. Simple lang. Ganoon ba talaga kahirap intindihin iyon? Ang mga salita niya ay tila sampal na dumapo kay Amara. Napatitig siya rito na bigla. Iba ang tunog ng boses nito. Malamig. Tahimik siyang humiga sa kama habang bahagyang lumubog ang kutson sa tabi nito. Nakatalikod na si Ethan sa kanya, bakas ang tensyon sa mga balikat nito sa ilalim ng manipis na tela ng suot nitong t-shirt. Nag-atubili si Amara bago dahan-dahang lumapit, parahang ipinulupot ang isang braso sa baywang nito, pilit na binabawasan ang distansyang namamagitan sa kanila. Pasensya ka na, bulong niya sa balikat nito, halos hindi marinig ang tinig. Hindi ko sinasadyang magalit ka. Pakiusap. Huwag ka nang magtampo. Ilang sandali ring hindi kumilos si Ethan. Pagkatapos, iniangat nito ang kamay upang alisin ang pagkakahawak niya. Hindi marahas, ngunit sapat ang tigas upang maramdaman niya ang pagtanggi. Kailangan ko lang matulog, mahina nitong sabi habang lalo pang lumayo sa gilid ng kama. Dahan-dahang binawi ni Amara ang kanyang kamay at napatitig sa hubog ng likod nito sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sumikip ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang huminga ng mabagal. Pagod lang siya, sabi niya sa sarili. Na-stress lang. Iyon lang iyon. Pumulupot siya patagilid at ilang sandali pang pinagmamasdan si Ethan, bago marahang bumulong sa dilim, narito lang ako kung kailangan mo ako. Ngunit hindi ito sumagot. Nanatiling gising si Amara matagal matapos maging pantay ang paghinga nito. Nakatitig siya sa kisame, sinusundan ng tingin ang maliliit na bitak habang dinarama ang katahimikang namamagitan sa kanila. Dati, lahat ay ikinukwento nito sa kanya. Mga kabiguan, mga tagumpay, maging ang maliliit at tila walang kabuluhang bagay. Ngunit ngayon, hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na unti-unti itong lumulubog sa isang mundong hindi na niya maabot. Ngunit sinabi niya sa sarili ang palagi niyang sinasabi noon. Pagod lang ito. Trabaho lang. Idiniin niya ang mukha sa likod nito, kunwari inararamdaman pa rin niya ang lalaking pinakasalan niya sa ilalim ng makapal na pader ng katahimikan nito. At sa ngayon, pinili niyang maniwala sa kasinungalingang iyon. Banayad ang sikat ng araw noong katapusan ng linggo, iyong uri ng init na halos nagpapagaan sa pakiramdam ng paligid. Nakaupo si Amara sa isang bangko kasama si Miranda, hawak ang isang paper cup ng kape na nagbibigay init sa kanyang mga kamay habang masayang tumatawa si Lucas sa palaruan sa di kalayuan. Ang magaan nitong halakhak ay masakit na sumasalungat sa bigat na dinadala ng kanyang dibdib. Iba ang itsura mo, biglang sabi ni Miranda habang matalim na pinagmamasdan ang mukha ni Amara. Parang hindi ikaw. Ano nang nangyayari? Napabuntong hininga si Amara habang nakatitig sa sarili niyang mga kamay. Si Ethan. Napasinghal si Miranda. Ano na naman tungkol sa perpekto mong asawa? May bahid ng panunuya ang kanyang mga salita, gaya ng nakagawian nito. Mula pa noong araw na pinakasala ni Amara si Ethan, may kakaiba ng pakiramdam si Miranda tungkol dito. Hindi niya maipaliwanag ng maayos. Parang masyadong pulido ang alindog nito, tila isang bagay na paulit-ulit na isinasanay.
Ngunit alang-alang sa matalik niyang kaibigan, halos 9 na taon niyang isinantabi ang kutob na iyon at nanatiling magalang tuwing puno ng paghanga si Amara kapag ikinukwento ang tungkol sa asawa nito. Ngayon, habang nakikita niya ang problemadong mukha ni Amara, muling bumalik ang dati niyang pangamba. Nagbitiw siya sa Venture and Corporation, mahina nitong sabi. Napakurap si Miranda. Okay. Pero may nahanap na siyang ibang trabaho, hindi ba? Kaya ano ang problema? Akala ko ba mahalagang tao siya roon? Paakyat na sa posisyon at lahat na. Mahinang tumango si Amara. Akala ko rin. Pero sa tingin ko, hindi niya nakasundo ang bagong punong ehekutibong opisyal. At ngayon, itong bago niyang trabaho. Unti-unting nanghina ang kanyang tinig. Ano naman tungkol doon? Giit ni Miranda. Iba na siya. Nanginginig na sabi ni Amara. Gabi na kung umuwi. Sinasabi niyang may mga biyahe siya para sa trabaho, minsan 1 linggo pa siyang wala. Halos hindi na rin niya ako kinakausap. Mariin siyang kumurap, ngunit tuluyan pa ring pumatak ang mga luha niya. Pero kay Lucas, mabuti pa rin siyang ama. Kaya lang, pakiramdam ko, unti-unti ko na siyang nawawala. Inabot ni Miranda ang likod niya at marahang hinaplos iyon sa maliliit at panatag na galaw. Nasubukan mo na bang kausapin siya? Iyong totoong pag-uusap. Oo, mahina niyang tugon. Palagi niyang sinasabi na mabigat lang ang trabaho niya. Na normal lang daw ito. Nag-atubili siya sandali. Pero Miranda, nararamdaman kong may nagbago. Sa kanya. Sa pagitan naming dalawa. Tumigas ang panga ni Miranda. Gusto niyang sabihin ang totoong iniisip niya. Nakailanman ay hindi niya lubusang pinagkatiwalaan si Ethan at hindi na siya magugulat sa lahat ng ito. Ngunit hindi iyon ang tamang sandali. Hindi man siya kailanman nag-asawa, pilit pa rin niyang inuunawa ang masalimuot na realidad ng buhay mag-asawa ng matalik niyang kaibigan. Baka naman masyado mo lang iniisip, sa halip ay sabi niya, piniling maging mahinahon kaysa magsalita ng direkta. Bagong kapaligiran iyon para sa kanya. Baka sinusubukan lang niyang makibagay. Baka stressed lang siya. Siguro nga, bulong ni Amara habang pilit na tumatango, kahit hindi kumbinsido ang kanyang tinig. Ibinaling niya ang tingin kay Lucas, na tuwang-tuwang humahalakhak habang umaakyat sa slide. Sa ilang sandali, sinubukan niyang kumapit sa tunog na iyon. Ang saya ng kanyang anak. Isang paalala na mailiwanag pa ring natitira sa mundo niya. Ethan, tahimik niyang dasal, habang nabubuo ang mga salita sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagpapasalamat ako sa pagkakaroon mo sa buhay ko. Sa payapang ligayang dulot ng simpleng presensya mo sa tabi ko. Tanging kapayapaan lamang ang alam ng puso ko kapag nagpapahinga ito sa lilim ng iyong presensya. Tinatanggap kita kung sino ka, tulad ng pagtanggap mo sa akin kung sino ako. Binubuo mo ang mga kabanata ng paglalakbay ko, kasabay kong tinatahak ang bawat madilim at walang katiyakang landas. Mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, ikaw ay hindi mapapalitan. Kahit tumigil pa ang aking hininga, mananatili kang taong mamahalin ko. Nang buong katapatan, nang may pusong lubos na sa iyo lamang. Kaya manatili ka. Manatili ka sa tabi ko, sa gitna ng mga unos at katahimikan. Poprotektahan kita hanggat nakakapit pa ang kaluluwa ko sa katawang ito, at kapag hindi na ako kayang dalhin ng aking laman, isa pa rin ang hiilingin ko sa iyo. Manatili ka. Manatili kang tapat at samahan mo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Pinawi niya ang hapdi sa kanyang mga mata at pilit na huminga ng malalim. Muling umalingaw ang masayang halakhak ni Lucas. Magaan at walang iniintinding bigat, at kumapit siya sa tunog na iyon na para bang kaya siyang buuin muli nito. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan. Hindi niya alam na sa nakalipas na 2 buwan, bawat biyahe para sa trabaho ay kasinungalingan. Hindi nakaupo si Ethan sa mga boardroom ng hotel o abala sa paghahanap ng bagong kliyente. Kasama niya si Judy Ann sa mga bakasyong tanging sa magasin lamang nakita ni Amara. Umiinom ng alak sa mga balkonahe sa Italia, naglalakad sa mga marangyang resort na tila napakalayo sa tahimik nilang apartment na pampamilya. Kahit sa mga araw na nasa lungsod lamang siya, kay Judy Ann pa rin naubos ang oras niya. Pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa penthouse o villa nito, nilulunod ang sarili sa marangya at marangyang mundo nito hanggang gabi,
bago tuluyang umuwi upang hagkan si Lucas ng magandang gabi habang natutulog ito. At hindi kailanman tumigil si Judy Ann sa pagtatanong. Kailan mo siya iiwan? Kailan ka magiging akin? Nakalalasing ang mga alok nito. Isang kasal na puno ng kapangyarihan. Buhay na umaapaw sa yaman at kaginhawahan. Isang hinaharap kung saan hindi mararamdaman ni Ethan na umiikot lamang siya sa ningning ng ibang tao. Nang gabing iyon, nakahiga si Ethan sa tabi ni Amara habang pinagmamasdan ang mukha nito sa malambot na liwanag ng lampshade sa tabi ng kama. Maganda pa rin ito. Marahil ay masigit pa kaysa noong una niya itong makita. Mahal pa rin niya ito. Alam niya iyon. Ngunit bakit sa tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Si Amara ay kahanga-hanga, matalino at matatag. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging sandigan ng kanyang karera, tumutulong mag-ayos ng mga presentasyon, nagbibigay ng mga pananaw at mungkahi, at nagpapakita sa kanya bilang mas mahusay kaysa sa tunay niyang kakayahan. Itinaas siya nito. Ngunit iyon mismo ang problema. Kung wala si Amara, sino nga ba siya? Kay Judy Ann, hindi niya nararamdaman na isa lamang siyang anino. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na lalaki muli. Hinahangad, mahalaga, makapangyarihan. Isang lalaking may halaga. Habang pinagmamasdan niya si Amara na mahimbing na natutulog, payapa ang mukha dahil sa lubos na pagtitiwala, isang mahinang bulong ang nabuo sa kanyang isipan. Sumikip ang dibdib ni Ethan habang inaabot niya ang kamay ni Amara, ngunit natigilan siya bago pa man ito tuluyang mahawakan. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ngayong gabi. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam ni Ethan Maddox na nakatayo siya sa gilid ng isang malaking pagkawasak. Isang hakbang na lamang at maaari na niyang mawala ang lahat, ngunit hindi niya magawang umatras. Ito ba talaga ang gusto kong kahinatnan? Isang lalaking unti-unting nawawala ng ningning sa tabi ng isang babaeng higit na mas maningning kaysa sa kanya. Oh, gusto ko bang magnining sa sarili kong paraan? Kasama ang isang taong hinahayaan akong maging higit pa. Ipinihit ni Ethan ang kanyang mga mata habang patuloy siyang nilalamon ng sagot sa gitna ng dilim. At sa ngayon, hindi pa niya alam kung saang panig niya nais bumagsak. Si Judy Ann Aboitiz ay matagal nang sanay sa pagkuha ng anumang naisin niya. Hindi lamang iyon dahil sa kanyang kagandahan. Bagaman taglay niya iyon ng lubos. Ang uri ng gandang kayang magpalingon sa bawat pagtitipon at magpahinto sa paghinga ng mga kalalakihan, maging yaong may mga asawa na. Hindi rin lamang dahil sa kanyang yaman, kahit pa ang apelyido niya ay nakapagbubukas ng mga pinto ang hindi man lamang mapangarapang lapitan ng karamihan. Si Judy Ann ay isang Montenegro sa kapanganakan at naging Aboitiz sa pamamagitan ng kasal. Dalawang pangalang may bigat na tila bakal at ginto. Nang mamatay ang kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas, iniwan nito sa kanya ang isang imperyong hitik sa kayamanan. Ngunit kailanman ay hindi nasiyahan si Judy Ann na mamuhay lamang sa mga bagay na basta naibigay sa kanya. Muli niyang itinayo ang lahat. Pinalawak niya ito. Ginawa niyang tunay na kanya ang Aboitiz Group. Hindi lamang sa pangalan kundi maging sa kapangyarihan. May mga nagbubulungan na taglay na niya ang lahat ng maaaring hangarin ng isang babae, kayamanan, kalayaan, at kontrol. Ngunit mas alam ni Judy Ann ang katotohanan. Mayroon pa rin siyang nais makamit. At sa mga sandaling ito, ang tanging nais niya ay si Ethan Mendoza. Nakaupo ito sa tapat niya sa silid kainan ng villa, isang lugar na labis ang karangyaan para sa 2 tao lamang. Mula sahig hanggang kisame ang mga bintanang nakatanaw sa tanawin ng lungsod, habang marahang umaalingaw-ngaw ang tugtugin ng isang jazz record sa pagitan ng kanilang katahimikan. Hindi pa nito nagagalaw ang steak sa harapan niya. Tahimik siyang pinagmasdan ni Judy Ann habang nakasandal ng marahan ang kanyang baba sa kamay. Napakatahimik mo ngayong gabi, sabi niya. Napakurap si Ethan at tumingin sa kanya, sa kapilit ng ngumiti. Nag-iisip lang. Bahagyang ikiniling ni Judy Ann ang ulo. Tungkol saan? Nag-atubili siya bago nagkibit balikat. Sa trabaho. Mahina siyang natawa. Ang uri ng tawang palaging nagpapahina sa kanya. Mahal, kung magsisinungaling ka rin lang, galingan mo naman. Bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Hindi ako nagsisinungaling. Ginagawa mo, payak niyang tugon habang marahang sumisimsim ng alak.
At sapat na kitang kilala ngayon para malaman kung kailan ka nagsisinungaling. 2 buwan na mula nang una niya itong hilahin papasok sa kanyang mundo. Mga gabing inaabot sa opisina na nauwi sa magulong yakap sa mga kumot ng kanyang villa. Mga biyahe para umano sa site visits na wala namang ibang layunin kundi ilayo siya sa kanyang asawa. 2 buwang pinagmamasdan niya kung paano ito unti-unting nawawasak. At marunong maghintay si Judy Ann. Hindi niya kailangang umamin agad si Ethan. Hindi niya kailangang pilitin itong magpahayag ng anuman. Hindi. Si Ethan Mendoza mismo ang kusang magbibigay ng sarili sa kanya. Unti-unti, piraso-piraso. Ang kailangan lamang niyang gawin ay maghintay. Nagsisi ka na ba kahit minsan? Bigla niyang tanong. Napakurap ito. Nagsisi sa ano? Sa pagtanggap sa kung ano na lang ang mayroon ka. Mahinahon niyang sagot habang elegante nitong hinihiwa ang steak. Tila isang taong natutuhan ang wastong asal sa hapagkainan bago pa man matutong magmaneho. Sa buhay na pinili mo. Sa buhay na pilit mong ikinukumbinsing sapat pa rin para sa'yo. Bahagyang tumigas ang panga ni Ethan. Hindi ko pinagsisisihan ang buhay ko. Ang ngiti ni Judy Ann ay tila sa isang pusang tiyak sa sariling panalo. Siyempre naman. Nag-iwas ito ng tingin at sapat na iyong sagot para sa kanya. Sumandal siya sa kanyang upuan habang pinagmamasdan ang pagkailang nito sa paraang lubos niyang kinagigiliwan. Gustong-gusto ni Judy Ann ang bahaging ito. Ang pagitan ng pagtanggi at pagsuko. Ang sandaling alam na ng isang lalaki na tuluyan na siyang nahila sa kanyang paligid, ngunit pilit pa rin kinukumbinsi ang sarili na siya pa rin ang may kontrol. Kaya niyang wasakin ang ilusyong iyon anumang oras na gugustuhin niya. Ngunit mas nais niyang panoorin itong unti-unting gumuho ng kusa. Alam mo ba kung ano ang pinagsisisihan ko? Mahina niyang tanong. Sumulyap siya rito. Ano? Ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong hindi kayang sumabay sa akin. Marahan niyang ibinaba ang baso at tumayo, saka umikot sa mesa hanggang mapunta sa likod ng upuan nito. Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa'yo, Ethan? Napalunok siya at naramdaman niyang tumigas ang kanyang mga balikat ng yumuko si Judy Ann, ang mga labi nito ay halos dumikit sa kanyang tainga. May mga bagay kang mas ninanais, bulong nito. Kahit masyado kang mapagmataas para aminin iyon ng malakas. Naramdaman niyang bahagyang pumalya ang paghinga nito at nagdulot iyon ng kakaibang kilig sa kanyang gulugod. Gustong-gusto ni Judy Ann ang ambisyon. Naamoy niya iyon, nalalasahan at nararamdaman sa mga lalaking tulad ni Ethan. Mga lalaking minsang naniwalang nakatakda sila para sa higit pa, ngunit unti-unting sinakal ng ordinaryong pamumuhay. Hindi kailanman mamumuhay ng pangkaraniwan si Judy Ann. At kung nais ni Ethan Mendoza na manatiling buhay sa mundong ginagalawan niya, hindi rin ito maaaring manatiling ordinaryo. Dapat ay nasa tabi kita. Mahina niyang sambit habang marahang dumadampi ang kanyang mga daliri sa batok nito. Hindi nakakulong sa isang tahimik na bahay kasama ang isang taong hinding-hindi maunawaan kung ano talaga ang kailangan mo. Bahagyang ibinaling ni Ethan ang ulo at sinalubong ang kanyang tingin. Huwag mong banggitin si Amara. Ngumiti nang may panunukso si Judy Ann. Ah, heto na nga. Ang konsensya. Muli niya itong inikutan bago maupong bahagya sa gilid ng mesa sa harap nito. Bahagyang umangat ang lailayan ng kanyang palda. Sapat lamang upang mapabaling ang tingin nito. Iniisip mong ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugang kailangan mong patayin ang bawat bahagi ng sarili mong naghahangad ng higit pa. Ngunit nakakalimutan mo. Walang masama sa pagnanais. Judy Ann. Huwag agad nitong putol. Huwag mo nang simulan ang talumpati tungkol sa katapatan. Hindi ka mapapadito kung totoo iyan. Katahimikan. At naroon na naman iyon. Ang masarap na bitak sa baluting pilit nitong pinanghahawakan. Iniabot niya ang kamay at marahang hinawakan ang kamay nito, habang dahan-dahang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang mga buko nito. Sinabi ko na sa'yo noon. Nananatili pa rin ang alok ko. Kailangan ng Aboitiz Group ang mga lalaking tulad mo. Mga lalaking marunong makakita ng oportunidad at mailakas ng loob na sunggaban iyon. Manatili ka sa tabi ko, Ethan. Bumuo tayo ng isang bagay na tunay. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Saglit na hindi ito nagsalita. Bumaba ang tingin nito sa magkahawak nilang kamay.
Tahimik na pinagmasdan ni Judy Ann ang mukha nito na para bang isinasaulo ang digmaang nagaganap sa likod ng mga mata nito. Pamilyar siya sa ganoong uri ng laban. Iyon din ang digmaang matagal na hinarap ng kanyang ama bago niya natutuhang ipanalo iyon para rito. Nais ni Ethan na maging mabuting tao. Mabuting asawa. Mabuting ama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang sarili, alam nito ang totoo. Hindi na siya mabuting asawa. Hindi na. Isinuot na lamang niya ang maskara nito, ginagampanan ang papel upang manatiling perpekto ang tingin sa kanya ng mundo. Ang tanging papel na pinanghahawakan niya ng may tunay na sinseridad ay ang pagiging mabuting ama. Si Lucas lamang ang taong hindi niya kayang bigin. Ngunit may iniaalok si Julian na higit na nakalalasing kaysa kabutihan. Kapangyarihan. Bahagyang yumuko si Judy Ann palapit sa kanya, mababa at tila mapang-akit ang tinig. Hindi mo kailangang magpasya ngayong gabi. Pero darating ang oras na gagawin mo rin iyon. At kapag dumating ang sandaling iyon, marahang dumampi ang kanyang mga labi sa panga nito, habang ang mainit niyang hininga ay sumasayad sa balat nito. Ako ang pipiliin mo. Kalaunan, nang mahimbing nang natutulog si Ethan sa kanyang kama, nanatiling gising si Judy Ann habang nakatitig sa magarang kisame ng silid. Napakadaling hulaan ng mga lalaking katulad nito. Sabik sa kapangyarihan, pagpapatunay at sa ilusyon ng kontrol. Marahan niyang iniabot ang kamay at walang gaanong pag-iisip na dinama ng maayos niyang kuko ang guhit ng balikat nito, habang bahagyang humihila pa itaas ang sulok ng kanyang labi. Kung hindi ka lamang napakahusay sa kama, Ethan, naisip niya, hindi ako mag-aaksaya ng ganito kalaking panahon upang panatilihin ka. Lalong lumalim ang ngiti ni Judy Ann sa gitna ng dilim. Hindi ito pag-ibig. Isa itong pananakop. At kailanman, siya ang laging nagwawagi. Palagi nilang sinasabi sa sarili na naiba sila. Na kaya nilang paglaruan ang apoy nang hindi sinusunog ang sarili nilang buhay. Ngunit si Ethan ay matagal nang naging pag-aari niya. Hindi natatalo si Judy Ann Aboitiz. Hindi sa negosyo. Hindi sa pag-ibig. At lalong hindi sa isang babaeng tulad ni Amara Mendoza. Sumulyap siya sa lalaking nasa tabi niya, habang maluwag na nakapatong ang braso nito sa kanyang baywang. Malapit na, mahina niyang bulong sa dilim, habang naglalaro sa kanyang mga labi ang isang kontentong ngiti. Titigil ka rin sa pagpapanggap na sapat na siya para sa'yo. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mabasag ang maingat na mundong binuo ni Ethan, habang unti-unting naghihinala si Amara sa mga lihim na pilit niyang itinatago. Samantala, mas lalo pang hihigpitan ni Judy Ann ang pagkakahawak niya kay Ethan, kahit nangangahulugan iyon ng pagsira sa lahat ng natitira nitong konsensya. Kaya abangan natin,